Dati, pag tinatanong tayo kung ano gusto natin paglaki, ang sagot natin, doktor, teacher, engineer. Ngayon, pag tinanong mo mga bata, ang sagot na nila, vlogger. Gusto nila maging content creator. Gets ko naman. Sino ba namang ayaw sa free skincare or ma-invite sa mga fancy events, tapos magta-travel ka, libre lahat? Pero sa totoo lang, yung glamorous life na nakikita online, mga 90% niyan nakayuko lang kami sa laptop habang nag-e-edit hanggang madaling araw. Yung other 10%, naghahanap kami ng signal sa mall or wifi na hindi maglalag habang nag-upload. Behind the ring lights and 4K transitions, medyo boring din naman yung totoong buhay namin. May labada, may deadlines. Pag nasa bahay, mukha lang akong basahan, iniisip ko anong kakainin ko mamaya. Hindi ko sinasabing huwag mong pangarapin na alam ko naman the world needs more storytellers. Gusto ko lang sabihin yung buhay namin pag hindi kami nagko-content. Kasi ang daming nalulungkot ngayon minsan kahit hindi nila namamalayan. Kasi kina-compare nila yung buhay nila sa buhay ng mga content creators na nakikita nila online. May makikita ka nasa beach sa Siargao ng Tuesday, tapos may isip mo, bakit yung buhay ko puro Excel file lang tsaka amoy aircon? Pero alam mo, yung buhay na nakikita mo sa screen, hindi siya laging dapat i-glorify. Being an influencer is not automatically the ideal life. Alam mo kung ano yung mas worth i-glorify? It's the person who goes out of their way to help others without needing a POV caption. Yung nag-show up for their loved ones when the cameras are off. Yung marunong magtira ng dignidad kahit ang trend gustong ipagpalit mo yun para sa views. So kung gusto mo maging influencer, go lang. Pero sana unahin mong pangarapin maging mabuting tao. Kasi everything else, it's just content. At promise, masakit sa likod mag-edit. Just friends.